Let's see kung mag-breakout naman to bukas. If ever kung bukas siya mag-breakout, 19 based on the chart natin. Let's see, tingnan natin. Tapos Monday, may volume ang Asian market. Pagka ganun guys, bali tingnan natin. And then sana, basta mag 108, 110. Exit. Trading crypto, especially with leverage, is extremely risky and you can lose your entire portfolio. This is not financial advice. This video is for educational and entertainment purposes only. Be aware of scammers impersonating us. If you can't find it on this YouTube channel, it's a scam. Welcome guys, tara pag-usapan natin ang price action ni BTC ngayong araw. Bali, paalala ko lang ha, this is not financial advice, this is not only educational purposes only. Gusto ko lang kayo bigyan ng insight and gusto ko lang kayo bigyan ng mga ideas kung paano ko ina-analyze ang market. Bali, based on the chart, ang sinasabi sa inyo, diba, na kung ano sinasabi ng chart sa atin, yun ang susundin natin. Based on the chart ay naalala nyo sinabi ko guys na every time na dumidikit tayo dito sa trendline natin na ito, yan, nagkakaroon tayo ng pag-pump kay BTC, diba? Every time na dinidikitan na itong trendline natin ay nagpa-pump siya. Then let's see, tingnan natin bukas. Possible baka i-touch na ito bukas, Monday, and another volume na naman. Pero ngayon ay si BTC ay nagpa-pump siya ngayon. Kanina nandito siya, lumagapak yan, then umangat na naman. Kahit Sunday nagkaroon tayo ng volume, diba? Ang saya kasi nagka-volume tayo kahit Sunday. Pero hindi ganun kalaki yan guys. Pero at least goods pa rin, may send pa rin na ito paano may volume tayo pumapasok. Kaya na then yung pa rin naman yung game fake ko, still waiting pa rin ako mag-breakout si BTC. Ito yung flag na ginawa natin yung last. Nandito pa rin tayo. Ito yung measured move. Then layo natin dito. Kaya nag-come up tayo around 113k kay BTC. Then ito yung ating take profit area. Yeah. Then ito yung first take profit. Then second take profit. Ayun lang. Bali hindi pa rin ako nakaka-exit simula nung nag-open ako ng trade dito. Hindi pa ako nakaka-exit. Then ngayon dito pa rin tayo. Hindi pangatlong araw na, hindi pa rin nakakapag-exit guys. Wala akong makita ng magandang exit point. Hindi pa rin niya ma-break even yung gusto ko. Pero let's see kung mag-breakout naman to bukas. If ever kung bukas siya mag-breakout, 19 based on the chart natin. Let's see, tingnan natin. Tapos Monday, may volume ang Asian market. Pagka ganun guys, bali tingnan natin. And then sana, basta mag 108, 110. Exit na ako, hindi ko na to pupuntahan. Okay na ako sa unang TP, goods na ako doon guys. Sana mag-play out ang nasa isip natin kasi malapit na siya mag-breakout diba? Tingnan nyo guys, gusto niya mag-breakout na pero let's see, hindi ko natin alam. Kasi mag-breakout then false move, then another leg up, parang ganyan. Or ang nakakatakot lang ay mag-breakout then nauntog, bumagsak na, diba? Kung mauntog man lang siya, let's see, tingnan natin. Kasi ito yung pwedeng mangyari. Ito yung isa pang pwedeng mangyari. Breakout din. Ganun. Or possible. Dumiretso na. Tatlong senaryo ang pwedeng mangyari guys ha. Pwedeng dumiretso. Pwedeng breakout and retest. Then scene of the crime. Then breakout. Then or possible mag breakout. Then nauntog. Then balik dito sa ating. Depende na kung alin yung babalikan niya dito. Sa mga nilagay natin na fib. Ito yung 0.236 area natin, and then 0.382, then 0.382, ito yung golden area natin, and then 0.5, then yung 618 area natin. Paalala ko lang ha, gusto ko na kayo bigyan ng idea ha. If ever mangyari ay hanggang dito lang siya guys, bigyan ko lang kayo ha. If ever mauntog tayo dito, kung ano nag-pump, nauntog, then nag-bounce tayo dito, tendency possible kaya niya itong basagin ha. Kaya itong basagin, then baka mag-retest tong 110. Pangalawang pwedeng mangyari guys, if ever hindi siya tumuloy, mauntog ulit, balikan tong 382s, possible basagin lang to, hanggang dito lang tayo guys. And then next ay yung 0.5 area natin, hindi natin nag-breakout din, nauntog, then balikan puntahan to, then possible pahina ng pahina yan ha, paalala ko lang ha, pahina ng pahina. Lalo pag example, ito pa isa pa, itong 618 natin, nauntog, then balikan tong 618 area natin. Hindi natin alam kung kaya pa niyang lumipad hanggang dito or baka dito na lang. Or hanggang dito na lang yan guys. Possible baka hanggang golden area na lang natin kasi malakas din to. Ang golden area pag naging resistant, malakas din yun ha. Malakas na resistance din yan if ever mangyari pag ganun. Yan yung possible na pwede natin makita
sa galaw ni BTC. Ano ba gusto natin mangyari? Ang gusto natin mangyari ay lumitaw mga bulls, then basagin na lang agad. Kasi once na nauntog sila dito sa ating resistance dito, possible ito yung mga pwedeng mangyari ha. Binigyan ko lang kayong idea na pwedeng mangyari kasi ito din yung aking anticipation. Ito. Yan, mga ano na yan. Basta ito. Yan, ito lang yung mga possible na pwedeng mangyari if ever hindi tayo tumagos dito sa ating resistance. Kung maganda sana dito, makakabuelo ang mga bulls eh. Kaya nila basagin yan. Pero once na palalim ng palalim, tapos kung sabihin natin lumalim tayo ng lumalim, sabihin natin ganito guys, nauntog ulit, then palalim ng palalim, revisit na to. Wala na yan, sabihin ng mga bulls, sige, i-retest na natin to, itong area yan, retest na to. Then another leg up na naman tayo, then ganun na naman tayo, then ganyan. Kung ganun mangyari. Pero at least kahit paano, isang leg up muna, kahit hindi na muna mag all time high, okay lang. I-retest lang itong 110k natin, at least kahit paano na retest na. Then saka siya bumagsak pababa, then magkaganyan tayo dito ha. Yun lang, binigyan ko lang kayo ng possible ideas na pwede mangyari kasi based on the chart, once na hindi tayo nakatuloy at nakabasag dito sa expected nyo ganun yung pwedeng payout ha. Malakas kasi itong resistance na to eh. Ilang beses tayo nauntog dyan dito, ayun diba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times, then ganun din dito, bali isama mo na to 9, 10, 11, 12 times na tayo nauuntog dito sa resistance natin dito sa 104 to 105 ha. Ayun lang, ito pa pala, dami na. Ayun lang, binigyan ko na kayo ng ideas. And then let's see, tingnan natin sa weekly. Monday na bukas, closing na naman. And then ang ating possible, kung biglang lumabas ang mga bulls, kaya itong gawing green. Kaso walang bulls tayo maramdaman, kaya red ang nangyari. Pero kaya habulin yan if ever gumanda ang market bukas, nag-play out tayo, then nagsarado tayo yung green goods yun. Ibig sabihin nandyan pa rin ang mga bulls, nagpapahinga lang. Ayun lang guys. And then based on natin, coin glass, tingnan natin kung ano yung mga uunahin na market maker ngayong araw. Diba? Mga dilaw-dilaw dito sa taas guys. Then dito rin, let's see, tingnan natin. Pero yung pinapakita ng chart natin is paakyat siya ngayon. Pero pag dito ay biglang dumami yung volume sa ilalim, baka ito unahin ha. Sino mas makapa na volume yung inuuna ng market maker, kaya magalawang pansin niyo puro McDonald's yung chart natin. Ganun yun. Tapos ayun lang, wala naman masyado, Sunday kasi ngayon, kaya wala masyadong update, wala rin masyadong market ngayon kasi Sunday guys. Ayun lang. And then in-update ko lang kayo sa possible na pwede mangyari kasi gusto ko i-share ha. Kasi based on the chart na ina-analyze ko pag patagal ng patagal at di tayo nakatagos dito, yun yung mga possible na pwede mangyari and in-anticipated na natin na maaga para hindi tayo magulat ha. Ayun lang, sana if ever ma-reject tayo dito, balikan lang ito, okay na ako doon, then bounce. Huwag lang tayo talagang lalalim ng lalalim, huwag lang natin to abutin tong 618 na to, baka di na tayo makabalik sa taas eh. Then mag-dribble muna tayo sa ilalim, kukuha ulit ng momentum yung mga bulls tsaka bago lumipad. Ayun lang yun guys. Ayun lang, sana i-breakout to bukas Monday, breakout. Balikan lang tong week na to, goods na rin ako doon guys. Balikan lang tong week or another leg up pa dito, then pipi tayo. Ayun lang, kasi masyadong stiff yan eh yung ginagawa na niya, diba? Yung sabi ko sa weekly guys, ito na tayo, lalabas na tayo dito sa ating trendline. Ito na kasi yung pinaka natin guys. Ito na yung ating pinaka guide. Ayun lang. And then paalala ko lang ha, kung magte-trade, huwag masyado mag-over leverage para hindi kayo ma-liquidate. Yung position sizing, lagi in-check. Yung margin, lagi in-check para hindi tayo ma-liquidate. And then yung margin ha, yun lang talaga. Madyan kasi mababa nga yung leverage nyo, then yung margin nyo, hindi nyo napansin na itodo nyo pala, liquidate pa rin. Ayun lang. Paalala ko lang ha, always remember guys, trend is your friend. Bye bye. Trading is never as easy. But who say you can't have fun?
in every minute you lend, the more you will enjoy. As you grow up in this industry, you will find yourself and surround yourself with people who will help you to grow up as trader. It's hard in the first place, but I am sure you will be successful. As a trader, always remember trend is your friend.